Siling pinakbet naman ang ating lulutuin for today's video. Sa mga mahihilig na ito ay talaga namang mapapadami na naman kayo ng kain. Kaya naman mga bebo ko, tara at samahan nyo nga na naman ako magluto. Dito nga mga bebo ko ay pre-prepare na nga natin itong ating mga kakailanganin. Pre-prepare nga natin itong ating bawang at sibuyas. Pagka okay na nga yung bawang at sibuyas ay susunod naman nating hihiwa-hiwain na itong ating kamatis. Itong kamatis naman talaga ang magpapasarap nga dito sa ating pinakbet na sili. 3 pirasong medyo malalaking sili nga lang po dyan ang aking ginamit dahil konti lang naman po itong ating ipapakbet na sili. Huwag po kayong mag-alala mga bebo ko dahil itong sili naman na ito ay talaga namang hindi maanghang. Ito naman talaga ang kadalasan na ginagamit sa pangpakbet. Pagka na-prepare na nga natin lahat ng ating gagamitin, ang una nga natin gagawin dyan ay pagmamantikain nga itong ating karning baboy. Pork tapa nga po pala yan mga bebo ko na hiniwa-hiwa ko lang sa maliit dahil wala nga akong makitang panahog kaya yan na lang ang aking pinansahog. Pupulahin nga lang po natin yan mga bebo ko hanggang sa yan nga po ay lumabas yung kanyang sariling mantika. Ganyan na nga po ang nagiging itsura niya pagka talagang lutong-luto na nga itong ating karning baboy na panahog. Sunod na nga po natin dyan igisa itong ating bawang at sibuyas. Gigisa nga lamang po natin hanggang sa ito nga ay lumabas yung aroma ng bawang at sibuyas. Medyo babawasan nga lamang po natin ng mantika mga bebo ko dahil medyo marami nga itong mantika niya. Mahirap naman pong kumain mga bebo ko ng sobra-sobra sa mantika, o diba? Kaya naman babawasan nga lamang po natin dyan ng konting mantika. Ayan nga, at nung medyo okay na nga ay nilagay ko na nga itong ating kamatis. Yan naman po ay gigisa na nga natin hanggang sa yan naman po ay madurog. Tatakpan nga lamang po natin mga bebo ko ng mga ilang minuto para maluto ngang mabuti yung kamatis. Masarap kasi dito sa pinakbet na sili mga bebo ko yung talagang lutong-luto yung kamatis. O diba, nakikita nyo naman mga bebo ko, kamatis pa lang iulam na. Kaya naman ang isusunod na nga nating ilalagay dyan ay itong ang bago. Maglalagay nga po pala tayo dyan ng bagoong isda dahil hindi naman kompleto ang pakbet pag walang bago. Dito nga sa amin sa Isabela mga bebo ko, ganitong bagoong nga ang aming ginagamit. Maglalagay nga rin po pala tayo dyan ng MSG pandagdag lasa kung inyong ang gusto. Medyo okay na nga, isa ka na nga natin ilalagay itong ating sili. Kung nakarating na nga kayo hanggang dito sa video na ito mga bebo ko, i-comment nyo nga po kung nakakain na nga kayo ng ganitong siling pakbet. At paki-like and share na nga rin po para mapanood pa ng ibang mga hindi pa nakakakain ng ganitong pakbet. Lalagay nga po pala tayo dyan ng konti pang tubig at pakukulan nga ito ng mga ilang minuto. Pagka kumulo na nga, hahalo-haluin nga lang po natin ito ng bahagya at pagkatapos ay tatakpan ulit at pakuluan nga ng mga 10 minuto. At syempre mga bebo ko, fast forward na nga po tayo dyan at nung kumulo na nga ng 10 minuto ay talaga namang napakasarap nga nitong ating pakbet na sili, o diba? Pagka ganitong mga ulam naman talaga mga bebo ko ay talaga namang napaparami kami ng kain. Kasi bihira nga lamang po kami magluto ng ganito dito sa bahay dahil ako lang at yung asawa ko ang kumakain. Ako nga lang ang nakaka-appreciate ng ganitong ulam dito sa amin. Tama pa nga mga bebo ko dahil bagong pitas nga itong ating sili. At 30 pesos nga lamang po yan na aking ngang nabili, o diba? Kaya naman mga bebo ko, kung inyo ang nagustuhan ay subukan nyo nga rin po itong iluto sa inyong mga bahay-bahay. Siguraduhin nyo lang po mga bebo ko ng inyong ipapakbet na sili ay hindi maanghang. Dahil meron nga po yung mga variety ng siling ganito na talaga namang napakaanghang. Yan naman mga bebo ko, tara kain tayo. O siya mga bebo ko, hanggang dito na nga lang itong aking videos. God bless. Bye. Hanggang sa muli.